Tingnan nyo ito. Community pantries, sampal sa mukha ng gobyerno. Eto mga kaibigan yung sinasabi ko sa inyo na etong mga community pantries ay lumaganap sa panahon ng pandemya. Kasi nga, mga kaibigan, hindi naman sapat ang naibibigay na mga ayuda ni Digong. Sabi ko nga sa inyo, isa ako sa mga Pilipino na hindi talaga nakatanggap ng ayuda. Nawalan ako ng trabaho dahil ni-lockdown, pero kahit isa, walang ayuda. So, kung aasa lang kami sa gobyerno ni Digong, hindi talaga kami mabubuhay. Mabuti na lang mga guys, no, na meron tayong mga kababayan, mga private citizens na merong mga kaya na nagtayo ng mga community pantries. Alam niyo ba, tama ito eh. Ito ay isang malaking sampal sa mukha ng gobyerno ng dating Pangulo. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan? Kasi ito ay ebidensya na talagang inutil at maraming kakulangan ang kanyang gobyerno. Na ayon nga sa mga komentaryo, mga kaibigan, ay marami sa ating mga kababayan ang katulad ko na hindi nakatanggap ng ayuda sa panahon ng pandemya. Gosh, ni-lockdown ka, hindi ka makalabas, tapos meron pang rule sa quarantine na yung kanyang sinabi noon na yung mga lalabas daw, shoot to kill. My God, no eh. Kami pa naman ay mga masunuring citizen ng Pilipinas, so talaga kaming hindi lumalabas. So mga kaibigan, alam niyo ba, galit na galit pa nga dyan yung kanyang mga minions eh. At yung nagpauso ng community pantries na si Patring o si Patricia ay nired tag nila na NPA daw o leftist daw at sinisiraan daw ang gobyerno. My God! Nakakatulong na nga ang tao sa panahon ng pandemya at dahil sa kanya, ayun nag-umpisa at talaga namang lumaganap ang community pantries pagkatapos nired tag pa at pinagkamalan ng komunista. Tama ba naman yan? Ayaw kasi nila mga kaibigan, no, ng gobyerno, past administration ni Digong. Ayaw nila ng mga ganyan kasi nga naman napaghahalata na inutil talaga ang kanilang Pangulo. No? So mga kaibigan hindi lang yan. Ito, meron pa. Ang sabi po dito, mga kaibigan, sa isang article, hindi maitatanggi na ang nagsulputang mga community pantries sa iba't ibang lugar ay dala ng pagkabigo ng gobyerno na gampanan ang tungkulin nito sa panahon ng krisis na dulot ng COVID-19. Bigo ang gobyerno na tulungan ang ating mga mahihirap na kababayan na maglatag ng pagkain sa kanilang mesa. Yan mga kaibigan, sabi pa dito, masasabi natin na walang agresibong aksyon ng ating gobyerno o kung mayroon man, ito ay hindi sapat upang buhayin ang ating ekonomiya na magbibigay sana ng hanap buhay sa mga tao habang nananatili ang pandemya at pinaiiral ang quarantine. Hindi pa rin ay pamigay lahat ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, at ng ilang ahensya ng gobyerno ang mga ayuda o financial assistance sa mga beneficiaries nito. Maski noon pa ito inilaan ang huling ayuda na 1,000 matapos ilagay ulit sa Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan ay walang dudang hindi sapat. Bukod dito, pahirapan pa bago ito makuha. My God! Ano ba yan? So ang kawalan ng aksyon o ang maling aksyon sa parte ng gobyerno na tugunan ang kahirapan at kagutuman sa panahon ng pandemya at quarantine ang nagtulak sa 26 anyos na si Patring or Ana Patricia upang tulungan ang mga naghihirap at nagugutom sa pamagitan ng pagtatayo ng kauna-unahang community pantry, ang Maginhawa Community Pantry. Tinayo ni Patring ang Maginhawa Community Pantry upang matugunan ang mga taong nawalan ng hanap buhay dala ng krisis. Ito ay para sa mga taong naghihirap, sa mga taong pinoproblema ang kakainin sa araw-araw. Walang ibang hangarin si Patring kung hindi makatulong sa kapwa. Walang politiko, walang kulay at walang inaasahang kapalit. Hindi nga niya akalain na magiging simbolo ito ng isang malaking bayanihan at tutularan ng ibang tao. At lalong hindi niya akalain na pagbibintangan siyang isang komunista na naglagay sa kanyang buhay sa panganib. So my God, kita niyo mga kaibigan, ang isang taong gusto lang naman tumulong at nagpaumpisa ng community pantries ay niredtag pa ng Duterte administration. Sabi ko nga sa inyo, di ba, the Duterte administration, mga kaibigan, ay failure pagdating po sa pagtugon sa pandemya.
Kita nyo naman nga ngayon mga kaibigan, wala ng pandemic, pero tignan mo ang Pangulo natin, kabi-kabila ang tulong. Dinadala niya mismo, Luzon, Visayas, Mindanao, pumupunta siya sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas para lang mamigay ng ayuda. Sabi ko nga sa sarili ko, pwede naman pala, bakit hindi nagawa yan noon ni Duterte? Pwede naman pala, bakit hindi nagawa ni Duterte, mga kababayan, ang nagagawa ngayon ni PBBM? So, eto pa mga kaibigan ang sabi ng isang ekonomista, pakita ko sa inyo. Yan. Ang sabi dito mga kaibigan, talamak na gutom, hindi lang dahil sa pandemya, ekonomista. Yan. Sabi dito, sa pinakabagong survey inilabas ng Social Weather Stations, lumabas na pinakamaraming Filipino ang nakaranas ng gutom nitong mga nakalipas na buwan kumpara sa dalawang nakalipas na dekada. My God! Noong September, tinanong ng SWS ang mahigit 1,000 Filipino kung nitong nakaraang taong buwan, 3 buwan, ay nangyari ba kahit minsan na nakaranas ng gutom ang pamilya nila at walang makain. So, mga kaibigan, bago tayo mag-proceed, ito po ay napublish noong September 28, 2020. So panahon po ito ni Duterte ha. Gusto ko lang linawin. Ito po ay sa panahon pa ni Duterte. No? So, ang sabi po dito sa survey ng SWS, lumalabas na 3 sa bawat Filipino ang nakaranas ng involuntary hunger o gutom dahil sa kawalan ng makakain. Mahigit 5 milyong pamilya ang nagsabing nararanasan nila ang moderate hunger o kawalan ng makakain hanggang ilang beses. Mahigit 2 milyong pamilya naman ang nakaranas ng severe hunger o kawalan ng makakain madalas o palagi. Ito na ang pinakamalaking bilang ng mga Pilipinong nagugutom sa loob ng 2 dekada at pare-pareho ang resulta, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsimula ito sa pandemya at sa pagsara ng ekonomiya dahil sa lockdown. Pero ayon kay Professor Toby Monsod ng UP School of Economics, masyado nang matagal ang panahong lumipas para isisi lang ito sa COVID-19. Epekto na raw ito ng kahinaan ng pagpaplano ng pamahalaan kung paano malalagpasan ang krisis. Sabi pa niya, I do not accept the thought that we are in pandemic. That is why we have to be hungry. Sabi niya mga kaibigan, hindi ko kayang i-accept na dahil pandemic, kaya okay lang na tayo ay maging gutom. So, ibig sabihin pala nito talaga mga kaibigan, ang sinasabi ni Duterte na marami daw na ngayong nagugutom, guys, noon pala yun sa panahon niya. Nakalimutan lang niya siguro na sa panahon niya ang talagang maraming nagugutom. Ang talagang halos lahat ng mga Pilipino gutom. At marami ang hindi man lang nakatikim ng ayuda kahit isang beses. Katulad ko. Never ako nagkaroon ng ayuda. Kaya nga 'di ba sa aking mga vlog palagi kong sinasabi, harap-harapan kaya kong sabihin sa mukha ng dating Pangulo na oy, hindi ako nakatikim ng ayuda sa panahon ng pandemic. 'Di ba mga kaibigan? So, yan po ang katotohanan. So, tama na yung sinasabi niyong maraming nagugutom ngayon dahil ang totoo, mas maraming nagugutom sa panahon